Mga ka-Republic, real talk tayo ngayon. Masakit ang pagkatalo ng Gilas sa New Zealand sa double overtime. Pero mas masakit at nakakadismayang isipin ang mga talangkang buzzer sa social media na nagsasaya pa sa pagkatalo ng ating national team. Nakasilip ng pagkakataon ng mga toxic na talangka na iba si Justin Brownlee dahil off night si JB laban sa Tall Blacks. Bukas, July 6, haharapin ng Gilas ang powerhouse Australia. Bagamat bilog ang bola, alam nating lahat, suntok sa buwan ang paghahangad na talunin sila. Paano imumotivate ni Tim Cone ang kanyang mga bataan na kagagaling lang sa isang masakit na pagkatalo? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, masakit ang pagkatalo ng Gilas sa New Zealand dahil lumaban ng husto ang ating mga players. At sa dalawang overtime ay 2 beses na hawak na sana ng ating national team ang kalamangan. Pero nagpakita ng grit and resilience ang home team na nakambalan ng di magandang execution ng Gilas sa mga huling segundo. Kaya naagaw pa ang isang sanay tiyak ng panalo. At aminin din natin, pinaghandaan ng Tall Blacks ng husto ang depensang ibabato kay Justin Brownlee. Buong larong binuntutan ng defender ang Gilas naturalized player at maagap ang double team basta nakahawak si JB ng bola. Hindi naka-score si Brownlee sa buong regulation period. Sa overtime na lang siya nakapag-contribute ng puntos. Kaya piyestang-piyesta ngayon ang mga Ginebra haters sa pambabas kay JB. Kesyo sa PBA lang daw magaling, kesyo sa FIBA raw walang kakamping referee. Sa mga ganitong kuda, alam mong mga Ginebra haters ang mga buzzers. Alam mong hindi pa rin sila makamove on sa pagcha-champion ng Ginebra sa natapos na Commissioner's Cup. Gaya ng isang ito. Kahit 5 puntos lang ang naging kontribusyon ni Justin Brownlee sa laban ng Gilas sa New Zealand, makikita pa rin ang impact niya sa game. Tuwing hahawakan ni JB ang bola, nakatutok sa kanya ang atensyon ng 2 o 3 kalaban at dahil dito, nakakawala sa depensa sina Carl Tamayo at nagkakaroon ng espasyo para sa drive si Dwight Ramos. Alam ni Justin Brownlee, silyado siya kaya hindi niya ipinilit ang tira. Ginamit niya ang atensyon ng depensa upang maging facilitator. Dito nakakuha ng mga kumpiyansang tira sa labas si Juan Gomez Diliano. Doon sa mga nagsasabing bano si Justin Brownlee nung nakaraang laban kontra Tall Blacks, makabubuti sigurong mag-aral kayo ng basketball. Sa larong basketball, hindi lang puntos ang kinukonsider. Sa tingin nyo ba makapagpapasabog ng puntos ang young core ng Gilas kundi nakakonsentrate kay JB ang depensa? Sobrang respeto ng New Zealand coach kay Brownlee kaya ang marching order nito is shut off ang Gilas naturalized player at all coast dahil ito raw ang focal point ng Gilas offense. Kaya yung mga buzzers, itikom nyo ang bibig nyo. Aminin nyong ganyan kayo kaampalaya dahil si Brownlee ang dumurog sa paborito ninyong team sa PBA. Sabi ko nga, kapag Pilipinas na ang nakasulat sa suot na jersey ng isang player, kalimutan muna ang pagiging talangka. Kung inyong naaalala sa isang vlog content natin itong nakaraan, ay binanata natin ng husto si Juan Gomez Diliano nang mag-angas siya noon sa All-Filipino Quarterfinals kalaban ang Barangay Ginebra. Pero ngayon na nasa Gilas siya, iba ang pagtingin natin sa kanya dahil nire-represent niya ang ating bansa. Dahil hindi ko siya tinitingnan bilang converged player sa PBA, kundi national player na gustong bigyan ng karangalan ang ating bandila. Pero itong mga toxic ang utak ng mga talangka parang mga asong ulol na di alam ihiwalay ang kanilang pagiging panatiko sa lokal na kupunan sa PBA kapag ang pinag-uusapan ay ang pambansang kupunan. Para sa kanila, parang extension lang ng PBA ang Gilas Pilipinas, kaya wini-wish nila na matalo ang national team. Sa PBA, mag-asaran tayo, sige. Pero kapag national team na ang pinag-uusapan, dapat magkaisa tayo. Hindi ka dapat matuwa na natatalo ang Gilas. Matanong ko nga kayo mga buzzers, bakit ba may talangka kayo sa bungo? Napagmalupitan ba kayo ng magulang ninyo nung maliit pa kayo? Nabuli ka ba sa school nung elementary? O iniwan ka ng girlfriend mo? O kaya naman, kinaliwa ka siguro ng asawa mo?
Anyway, bukas ay ang powerhouse team Australia naman ang haharapin ng Gilas. Sa sobrang lakas ng kupunang ito, tinambakan nila ng 72 points ang national team ng Guam. Aminin natin na suntok sa buwan na pangarapin natin na talunin sila ng Gilas. Sa Group A ay ang Boomers lang ang nag-iisang team na wala pang talo. Paano imumotivate ni Team Cone ang Gilas laban sa isang kupuna na di pa nakakatikim ng talo sa FIBA Asian Qualifiers? Sasabihan ni Team Cone ang kanya mga players na maglarong malaya sa lahat ng pressure. Total, ang buong mundo'y naniniwalang aangkinin din ng Boomers ang panalo sa kanilang laban. Ang purpose lang dito ng Gilas ay ang makaharap ang mga players na may karanasan sa NBA at Olympics. Napakagandang entablado nito para sukatin ang tapang at husay ng ating mga manlalaro. Ang laban bukas kontra Boomers ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa character building ng susunod na henerasyon ng Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Andyan ka na naman. Salamat, idol. At sa iyo rin, shoutout Rudantes Sabida. Basta wag lang daw maitali ang kamay ni JB. At sa iyo rin, shoutout Jimboy. Sama-sama tayong magdasal tama. Sa lahat ng pagkakataon, pray tayo. At sa iyo rin, Ramnon Vlog TV mula sa Bawan, Batangas. Ala, kababayan ko, are. Kumusta ka dyan, kabayan? At sa iyo rin, Diosdado Alagaw. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout MJ Milanyo. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Prince Justin Benitez Sia. Oo nga naman, grabing talangka. At sa iyo rin, Kabunggot Vlog. Shoutout sa iyo, Manalo Matalo, suporta sa Gilas. At sa iyo rin, Dante Vergara. Lagi kitang nakikita. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.